Bubuksan na po sa first quarter ng 2024 itong kauna-unahan sa Southeast Asia na government-owned K9 Academy. Yan po ay nasa Mabalacat, Pampanga. Kahapon po, actually binisita na ito ni PPA General Manager Jay Santiago kung saan nakita niya na nasa 75% complete na po itong kauna-unahang K9 Academy. Ibig sabihin po nito, dito na sa ating bansa gagawin yung training ng mga aso para po sa ating mga security forces sa mga pantalano. Ito po ay joint project ng PPA at ng PCG at ito po ay malaking tulong dahil dito nagagawin pati yung breeding ng mga aso, pati yung training at kaya po nitong mag-host ng 100 handlers. So napakalaki po niyan ng K9 Academy na yan. Nakakatuwa naman, Eunice, at ayan no, parang bago pa yung mga pasilidad dyan. At sabi mo nga, nag-umpisa ito noong 2021 pa, pero nagka-pandemic. Kaya tinutuloy nyo. Oo, actually, dahil nga po nagkaroon ng pandemic, no, 2021, itong K9 Academy medyo na-delay. Pero sabi nga po ni PPA General Manager Jay Santiago, tuloy na po itong K9 Academy. 75% complete na siya. So, ibig sabihin, by 2024, operational na po ito. At meron po tayo diyang mga nakadeploy na doktor at PCG at PPA personnel para dyan na rin po kasi sila titira, may mga quarters na dyan. So to ensure na yung mga K9 at yung handlers natin ay naaalagaan at ready to deploy anytime, especially pag peak season. At lalo na ngayon, malapit na ang Undas at syempre yung Pasko. Diyan natin kailangan ng mga K9. Yes. At saka ano siya, trained yung mga dogs sa anti-illegal drugs, saka yung agri-smuggling. Ito yung maganda Kaya dito. nila yun? Paano nila malalaman na smuggled yun? Oo, actually kasi I asked din kahapon, sabi nila, yung mga smuggled na sibuyas, bigas, talagang malaking tulong yung mga K9 units natin. Talaga? Siguro dapat ma-interview rin natin sila. Mag-guest dito, no? Kaso medyo minsan takot ako sa aso. Hindi natin isasama yung aso. Hindi kasama yung aso. Pero ayan, good luck sa K9 Academy. Nakakatawa, meron na silang academy para sa mga K9.